Hello mga kasuki! Samahan nyo nga ako mag-general cleaning dito sa aking munting lababo o munting kusina o kung ano pa man nga ang tawag dito. Una ko nga ginawa ay pinagtatanggal ko nga muna itong mga nakapatong dito dahil marami talaga laging mga kakanin dito sa ilalim ng mga patungan ko at sa ilalim nitong lagayan ng plato ko dahil maraming ang bubuwit dito, dinadala yung mga nandito sa lababo. Kinuha ko na rin nga yung dustpan at sinahod ko na nga yung mga dumi na nandito sa ilalim nitong mga patungan ko ng aking mga condiments. Hanggat maaari nga ay dapat wala talagang tirang hugasin dito sa akin lababo, lalo na kung may mga tira-tirang ulam dahil yung bubuwit pabalik-balik talaga dito at dinadala dito sa ilalim ng akin lagayan ng plato. Minsan nga magtataka ka na lang kung saan yung parang malansat at tapos yung parang amoy panis, yung pala nandun sa ilalim ng lagayan ng plato ko. Pinunasan ko na nga rin itong lagayan ko ng plato at hindi nga ako nakontento, ibinaba ko na talaga dito sa sahig para malinisan ko talaga yung nandun sa sulok, andun talaga yung mga dumi, Diyos ko po. Kaya naman sa tuwing magpupunas nga ako dito, talagang nakaready itong maliit kong dustpan at kailangan ko talagang sahurin itong mga dumi-dumi dito at kailangan nakatanggal talaga yung mga nakapatong dito para mabilis linisan. Ganito lang pala akong maglinis dito sa aking lababo. Nilalagyan ko lang yan ng dishwashing liquid pagkatapos ay pinupunasan ko nga lang nitong basang-basahan. Matapos ko nga magpunas doon sa lababo ay pinunasan ko nga uli itong lagayan ko ng plato dahil hindi ako nakontento sa pagpupunas ko kanina dahil meron pa rin talagang alikabok. Hindi ko nga ito madalas sinuhugasan dahil mula nga nagkaroon ako ng dish rack ay hindi na nga ako dito nagpapatulo ng basang plato. Nilalagay ko na lang dito kapag ka nga tuyo na. At nang matapos ko naman punasan yan ay binalik ko na rin dito sa ibabaw ng lababo at syempre pinunas-punasan ko pa rin uli yan, di ba hindi na nakuntinto. At syempre konting punas-punas na rin at ito binalik ko na rin nga itong mga dapat ibalik dito, yung mga nakapatong dito ay ibabalik ko na rin nga. Sa araw-araw nga na ginawa ng Diyos ay ito lang yata ang aking lababo ang madalas kong nalilinis, kahit madalas hindi ako makapagwalis basta itong lababo ko ay malinis. At matapos nga nating linisin itong mga gamit dito sa ibabaw ng ating lababo ay hindi naman pwedeng iwanan natin itong ating mga hugasin dahil hindi nga pwedeng may nakatambak dito palagi dahil ang bubuwit palagi na lang andito. Halos araw-araw makikita mo yan dito kapag may nahugasin dito na naiiwan. Pagdating naman ng gabi, ito naman yung ganap ko. Magluluto naman ako ng aming ulam. Sa totoo lang, araw-araw talaga nahihirapan ako mag-isip kung anong uulamin namin. At habang ako'y bumibili nga kanina ng ulam, paubalik-balik ako, iniisip ko pa kung anong bibilhin ko. Hanggang sa nakita ko nga itong pansit bato na to, ito na nga lang uulamin namin. Araw-araw na lang nagtuturoan kami nitong asawa ko kung anong ang uulamin namin dahil minsan hindi ko naiisip kung anong uulamin. Yung asawa ko rin hindi niya rin naiisip kung anong uulamin. Ay naku, ang hirap talaga mag-isip. Lalo na kung wala kang budget. Buti na nga lang habang ako'y naglalakad nakita ko nga itong pansit bato na to. Pwede na ito. Hindi naman ito pang merienda lang. Pwede rin naman ulamin to, di ba? At una ko nga ginawa dyan ay hiniwa ko nga muna itong carrots at syempre pinaglalagay ko muna yan dyan sa dapat kalagyan dahil huhugasan ko nga muna yan, baka sabihin na naman ay sa lahula ako magluto, hindi ako marunong maghugas, charis. Ilang piraso nga lang yung carrots na yan at pinili-pili ko na nga lang at yung balot-balot na rin nga ang binili ko para mura-mura at sunod ko naman ginawa ay hiniwa ko itong sibuyas at itong bawang. At tapos ko nang hiwain yung bawang at sibuyas, kaya naman ito, umpisahan ko na yung paghuhugas at syempre uunahin ko yung chicken. Sunod ko na mga hugasan ay itong pansit bato. Hinugasan ko nga lang yan ng tigda 2 beses, pinas forward ko na nga lang para mabilis. At syempre sunod ko namang hinugasan dyan ay itong repolyo. At hiniwa ko nga uli itong chicken dahil sabi ko dong kanina sa naghihiwa ay hiwain niya ng maliliit panggisa pero eto kalalaki naman ang hiwa niya. At sunod naman ay naglagay na ako ng mantika sa kawali at ginisa ko na nga yung bawang sibuyas.
At sunod naman ay nilagay ko na nga yung chicken at nilagyan ko na rin yan ng pampalasa katulad ng paminta at saka soy sauce. Sinunod ko na rin nga itong carrots at nilagyan ko ng sabaw na 2 baso nga lang yan. Nilagyan ko na rin nga yan ng asin at pakukuluin ko nga lang saglit yan at habang inaantay ko nga kumulo ay aayusin ko naman itong aking lamisa na hindi na nga nawawala ng kalat. Sarap lang talaga tingnan itong lamisa ko kapag nga walang kalat dahil puting-puti nga siya. Pero may balak na naman nga akong palitan ng balot nito kasi parang may mga bakbak na nga siya sa mga tagiliran. At matapos naman yan ay lininisan ko na rin itong pinaglalagyan ng mga tirang pagkain. Dati nga ay doon to nakapatong sa lababo pero nilipat ko nga siya dito sa lamisa. At sakto naman nga pagkatapos ko maglinis dun sa lamesa ko ay kumulo na nga itong niluluto ko kaya naman nilagay ko na nga yung pansit bato. Hinalo-halong ko lang ito at pinakulo ko na naman lang saglit pero nagkulang nga yung sabaw na nilagay ko kanina kaya ito dinagdagan ko na naman ng mainit na tubig. At fast forward na nga nagkulang pa rin yung sabaw ko kanina kaya ito nagdagdag na naman ako at nilagay ko na nga yung repolyo. At makalipas lang ilang oras ay eto luto na nga. Kain tayo mga kasuki. Maraming salamat sa panonood. Bye!